sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! This Saturday
Saturday on Scene Zone. Confessions ng isang events industry veteran. Meron ako mga ganyang event, ang daming pinalagay, wala namang lumapit. So sabi ko nga sayang. Nag-present ka ng concept, hindi tinanggap, and then nung nag-event, exactly the same. Pinaka-weird na request ng isang client. Ang hihingin sa iyo is yung buong mundo, pero ang kaya lang palang bayaran ay isang maliit lang na piraso nun. So I would advise, please huwag niyong gawin yan. Wait for your moment. Naka-experience na ako ng pinapamove sa akin yung buong stage indoors. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Balitang ayaw tigilan ng intriga. Mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na Tonight with Ray Sibayan. Kisses Habson. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 15, 2026. Sa ating headlines, red at yellow alert. Nakataas pa rin sa Luzon at Visayas grid ayon sa NGCP. Halaga ng piso sumadsad sa panibagong record low. Palitan nagsara sa 61 pesos and 72 centavos bawat US dollar. Panibagong taas presyo sa petrolyo asahan sa susunod na linggo. DOJ naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Senador Padilla, person of interest ng NBI, si kinaroroonan ni de la Rosa. Senador, iimbestigahan ng Ombudsman. Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca sinuspindi ng 6 na buwan kasunod ng shooting incident at pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. DSWD Secretary Rex Gatchalian itinanghal naman bilang top performing cabinet member sa RPMD survey.
Sa TNT Global News, 5 Italian patay sa scuba diving accident sa Maldives. Sa TNT Sports, De La Salle na mayagpag sa pinakaunang golf tournament ng UAAP. Sa TNT Showbiz, Andy Eigenman nagsalita na at ipinagtanggol ang mga lokal ng Siargao. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Nakataas pa rin ang red alert sa Luzon habang nasa yellow alert status naman ang Visayas dahil pa rin sa kakulangan ng supply ng kuryente sa bansa. Sa huling update ng National Grid Corporation of the Philippines, magtatagal ang red alert status sa Luzon Grid hanggang sa alas 11 mamayang gabi. Habang magiging yellow alert naman ito pagpasok ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Isinailalim naman sa yellow alert ang Visayas Grid pa simula alas 9 ngayong gabi na magtatagal hanggang alas 11 ng gabi matapos itong unang isailalim sa red alert kanina alas 3 ng hapon. Paliwanag ng NGCP, bunsod dito ng biglaang pagtrip ng ilang power plant na nagresulta sa kakapusan ng reserbang supply ng kuryente. Sa kaugnay na balita, asahang magpapatuloy pa ang rotational brownout sa mga susunod na araw. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni National Grid Corporation of the Philippines spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, dahil ito sa kasalukuyang sitwasyon sa mga planta. May ilang mga plantaan niya na naka-unplanned maintenance shutdown at sinabayan pa ng matinding init ng panahon kung kaya tumindi ang konsumo at demand ng kuryente. Dagdag pa nito, nitong mga nakalipas na linggo, nalagpasan na rin ang gamit ng kuryente noong 2025 kung kaya't naramdaman talaga ang pagpalya ng transmission system at mga planta. Mukhang magkakaroon ulit for today. Ayan na. Nako. Ayan na. Nakakanipis po, meron na pong, nung panahon nangyari yung transmission outage, marami na rin yung naka-unplanned maintenance shutdown. Tapos po, napakainit ng panahon. Sinabayan po ng kakagsagan ng gamit ng kuryente. Yes. In fact, within the last week or so, na nagpasan ho natin yung gamit ng kuryente noong 2025. Samantala, sa iba pa nating mga balita, painaigting naman ng Philippine National Police ang kanilang pagbabantay sa buong bansa sa gitna ng patuloy pong rotational brownout sa ilang lugar. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na niyan lahat ng foot patrol na mag-ikot partikular na sa mga residential at commercial areas sa gabi. Saad ng Generala, nalamak ang kaso ng akyat bahay o panloloob sa mga kabahayan kapag walang kuryente at madilim. Samantala, nananatiling operational ang pagtawag sa 911 at iba pang emergency hotline ng pulisya para sa agad na pagresponde sa mga residente. Ipatutupad ng Meralco rotational brownout matapos na isailalim ng National Grid Corporation of the Philippines ang Luzon Grid sa red alert status. Muli namang sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Yan ay matapos na magsara ang piso sa 61 pesos and 72 centavos bawat dolyar. Sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagbukas ang palitan 61 pesos and 63 centavos, sumampa sa 61 pesos and 73 centavos. At nahigitan nito ang record low na palitan kahapon na nagsara sa 61 pesos and 64 centavos. Ito na po ang ikaapat na sunod na araw ngayon linggo na sumampa ang piso ng higit sa 61 pesos na palitan. Abiso pa rin sa mga motorista.
Asahan na ang muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry source, maaaring tumaas ng 2 piso hanggang 2 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel, habang posibleng madagdagan ng 75 centavos hanggang 1 peso and 25 centavos ang gasolina. Ito po'y batay sa unang 4 na araw na mean of Platts Singapore's trading at galaw ng foreign exchange ngayong linggo. Pilipinas ang oras, alas 9:16 ng gabi. Nag-issue na ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod dito ng formal na kumpirmasyon ng DOJ na valid ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban sa senadora. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, sakaling magtangka si De La Rosa na sumibat palabas ng bansa, agad na ipatutupad ng otoridad ang nasabing arrest warrant laban sa kanya. Dahil dito'y mahigpit ng binabantayan ng mga otoridad ang lahat ng mga paliparan at daungan sa ating bansa. Yan ay para sa anumang posibleng pagtatangka ng senador na umalis. Dagdag ni Vida, ay tinuturing ng pamahalaan na isang mockery of justice kung gagawa ng hakbang si De La Rosa para makalabas ng Pilipinas. Tinamo naman ni Ombudsman Boying Remulla si Senador Ronald Bato de la Rosa na magpakatapang bilang dating pinuno ng Philippine National Police. Sa press conference sa Ombudsman, patanong na sinabi ni Ombudsman Remulla kung ganito ba ang dapat na isang iniidolo ng bansa. Gate niya, harapin nito ang kaso laban sa kanya. Sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga panata at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is indication of guilt. Di ba? That's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Samantala, binanggit din ni Remulla na kasama sa iimbestigahan sa nangyaring putukan sa Senado si Senador Jinggoy Estrada at Senador Robin Hood Padilla. Sa kaugnay na balita, itinuturing ni Senador Robin Hood Padilla o itinuturing na si Senador Robin Hood Padilla na person of interest sa investigasyon tungkol sa kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Ito po ang pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag matapos na makalis si de la Rosa na umano'y kasama ni Padilla nang lumabas sa Senado. Ayon kay Matibag, si Padilla ang pinaka-person of interest kung saan si Senador Bato, kung nasaan po si Senador Bato dahil sa na-identify umano siya na siya ang kasama. Samantala, naniniwala naman si Matibag, maaaring ginamit ang kaguluhan at putukan sa Senado bilang diversion upang makatakas si De La Rosa. Posible naman na maharap sa kasong obstruction of justice si Senador Robin Hood Padilla matapos ang ulat na tinulungan nito si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang naging babala ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima nang kumpirmahin na wala sa poder ng Senado si De La Rosa. Ayon kay De Lima, talo ang taong bayan at batas sa pagtakas ng dating hepe ng pambansang pulisya sa kanyang pananagutan. Saad ng mambabatas, ipinapakita lamang nito na hindi dapat nitong litisin ang senador dahil tila na impluwensyahan na ang mga institusyon. Binigyan din ni De Lima na hindi na siya magtataka kung mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ang dahilan ng pagtakas dahil si De La Rosa siya ay bumoto kay De La Rosa sa naganap na Senate coup.
Iimbestigahan naman ng Ombudsman si Senador Robin Hood Padilla at Senador Jinggoy Estrada. Hinggil po ito sa nangyaring gulo sa Senado sa umano'y dahilan ng pagtakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, iimbestigahan si Padilla kasunod ng mga espekulasyon na siya ang nagpatakas kay de la Rosa mula sa Senado, habang kay Estrada naman ay kaugnay po ng kontrobersyal na pahayag nito na itago ang CCTV sa kasagsagan ng tensyon. Maliban sa dalawang senador ay iimbestigahan din ang National Bureau of Investigation at ang Office of the Sergeant at Arms. Pero si Senador Jinggoy Estrada may paliwanag na tungkol dyan. Ang sabi ho ng Senador Jinggoy Estrada, ang sinabi niya na itago ang CCTV ay itago for safe keeping. Tikumpa ang bibig ng Philippine National Police kung pwede bang manatili sa Camp Crame si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos na mawala sa poder ng Senado. Sa panayam kay suspended Senate Security Chief Mau Aplasca, narinig niya umano na nakikiusap ang senador kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. pero nang tanungin si PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa bagay na ito ay at kung pwede bang manatili sa Crame ang senador kahit may kumpirmadong warrant of arrest, ay no comment ang naging sagot nila. Una nang iginiit ng PNP na hindi pa ito ma-aksyon o maka-aksyon sa warrant of arrest dahil wala pa umanong court order para sa extradition o wala pa rin umanong koordinasyon mula sa Interpol. Siniguro naman ni Nartates sa hiwalay na interview na hindi makaapekto ang pagiging PA Mayor at dating PNP Chief ni De La Rosa sa paggampanya o paggampan ng kanilang tungkulin. Kumpiyansa naman si Defense Secretary Gilbert Eudoro Jr. na wala sa mga aktibong sundalo ang makakaladkad sa panawagang suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa wala sa graduate ng Philippine Military Academy o PMA. Sa ambush interview sa Camp de la Cruz sa Gamo Isabela, sinabi ng kalihim na wala itong magiging epekto sa mga miyembro ng AFP. Aminado si Teodoro na maaari naman itong makahakot ng tinawag niyang political support mula sa ilang retirado. Sa kabila nito ay muling minaliit ng DND chief ang mga haka-hakang destabilisasyon na anya'y walang basihan sa ating batas. Well, that probably will influence those that are retired to for political support. But those in the ranks are professionals and it should not affect them. Samantala, pinatawa ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Office of the Sergeant at Arms Head Mau Aplasca. Kaugnay po ito ng kaguluhan at shooting incident sa Senado na sinundan pa ng pagkawala ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Matatandang inamin ni Aplasca na siya ang unang nagpaputok ng warning shot laban sa mga ahente ng NBI sa GSIS building. Samantala, suportado ng mayorya ng Senado ang aksyon ni Aplasca sa nangyaring putukan ng baril noong Miyerkules, May 13 na umano'y justifiable. Pilipinas ang oras, alas 9:24. Dinipensahan naman ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang pagpapaputok nito ng warning shot sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Kasunod dito ng kanyang pag-amin na siya ang unang nagpaputok ng baril bilang babala sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Paliwanag ni Aplasca sa DZRH, ginawa niya ito dahil posible umanong malagay sa peligro ang buhay ng kanyang mga tauhan. Naniniwala si Aplasca na noong mga sandaling yon, mayroong pagtatangka na umatake ang mga tauhan ng NBI dahilan para mag-warning shot siya na nagresulta naman ang palitan ng putok sa Senado. Iginit naman niya na wala siyang intensyon na patamaan ang mga tauhan ng NBI dahil pataas pa rin ang tutok ng kanilang mga baril. Kasi nakita po namin na may mga mahahabang baril sila.
At ang ano kasi dapat ibababa nila yung kanilang mga barrel. Yun po ang challenge namin. Pero parang doon sa aming observation, sa nakita po namin, parang may threat po yung kanilang pagkahawak ng barrel. Kaya po kami nagpaputok. Dinepensahan naman ni Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska ang pagpapaputok nito ng warning shot sa loob ng Senado noong Miyerkules. Kasunod po ito ng kanyang pag-amin na siya nga ang unang nagpaputok ng baril bilang babala sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ni Aplaska sa DZRH, ginawa niya ito dahil sa posible umanong malagay sa peligro ang buhay ng kanyang mga tauhan. Kaugnay pa rin niya na ay itinanggi naman ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na tinulungan niyang makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang nangyaring tensyon sa Senado. Paliwanag dito sa DZRH, nasa ikalamang palapag ng gusali si Aplaska noong mga oras na nakaalis na si De La Rosa sa Senate Building. Kasamaan niya ni Aplaska si Senate Secretary General Dong Mendoza at ang CIDG upang pag-usapan ang nangyaring shooting incident. Pero sabi ni Aplaska, nalaman na lamang niya ang pagtakas ni De La Rosa ilang minuto na lamang mula nang umalis ito sa gusali kasama si Senador kasama si Robin Hood Padilla. Pero hindi anya nila ito pinigilan dahil discretion na umano ito ni De La Rosa kung ayaw niya na sumailalim sa protective custody ng Senado. Ayun na, yung pinaliluwanag ng aming Senate President, si Senator Cayetano kahapon, na ang protective custody is a privilege extended to Senator De La Rosa. Kaya simula nung Monday, nakita natin na inabail ni Senator De La Rosa yung protective custody ng Senado. Pero hindi anytime naman pwede siya umalis. Payag, hindi naman pwedeng pigilin namin kung siya ay ayaw na niyang mag-avail ng privilege na binibigay ng Senado. Samantala, itinanggi rin itong inilihim niya ang impormasyon na nakaalis na si Bato sa Senado para bigyan siya ng proteksyon. Kung siya umano ang tatanungin, mas mabibigyan niya ng proteksyon ng senador kung mananatili ito sa loob ng gusali ng Senado. Umapila naman si Senate President Alan Peter Cayetano sa Ombudsman na dapat ding suspindihin si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Iyan po'y kasunod ng anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na papatawan ng 6 na buwang preventive suspension si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ayon kay Cayetano, para maging patas ang investigasyon at walang manggulo sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, ay dapat suspindihin din si Matibag. Just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mau dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi magva-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At ine-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. It is the first time. Samantala, tinawag naman na sinungaling ni Senate President Cayetano si Matibag dahil sa mga naging ulat nito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng tensyon sa loob ng Senado nitong Miyerkules. Alam nyo, ang tanong ko lamang dito, kasi ang binanggit noon ni NBI Director Matibag ay walang operasyon sa Senado, which is kung tutusin ay totoo naman kasi kung meron man na NBI, wala pa rin po doon sa Senado at nandoon sa kabila na sa may GSIS building. Bagamat yung compound na yon ay nasa iisang lugar lamang. Ang tanong lamang dito, dahil nasa iisang compound, halos sa dikit, kumbaga ay bahagi pa rin ng GSIS building yung ginagamit ng Senado.
Ang tanong lamang ho dito ay wala bang coordination sa security o sa building administrativa noong Senate building yung ginawang request ni GSIS President Vic Veloso na magpatawag o humingi ng seguridad sa NBI doon sa kanilang GSIS building. Di ba dapat may coordination yon? Kasi sa mga building na ganyan, kahit dito sa amin sa MBC, kung may mga kaganapan na po pwedeng maapektuhan, maalarma, o mag-isip ng kung ano man, yung aming security, umiikot ho yan. Sasabihin ho sa amin na, ganito, magkakaroon ho ng brownout. O meron po mag-iikot na ganito. At maging sa vicinidad namin, halimbawang merong event, meron hong abiso sa amin yan. Halimbawang may fun run sa CCP. Yan ho inaabiso sa amin ng aming HR. Ito naman ho, naitanong ko lang, wala ho bang koordinasyon doon sa Senate Sergeant at Arms o kung sino man po ang namamahala sa Senate building na meron hong NBI na mag-iikot doon sa may GSIS. Sa maghapon na yun na nagkaroon ng request at mag-iikot po ang NBI doon sa kabilang building, hindi po ba naabiso? Baka maalarma kayo dyan sa Senado. Meron lamang kaming mga armado dito sa kabila, mag-check lang ho sila o magbibigay ho sila ng seguridad kasi ho nadadamay ho yung building ho namin dyan sa dami ng mga tao o supporter na nandyan sa labas. Di ba dapat ho ganoon? Yun lang ang medyo, kumbaga, questionable sa akin kung walang naging koordinasyon o doon ba nagkaroon ng lapses o baka naman meron. Yun ang nakaligtaan lamang na ay nga pala, meron nga pala sa kabila. And for sure, kapag kaganya mga security group pa, talaga namang may dalang baril yung mga yan. Doon sa binabanggit nga po ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na meron nga pong mahabang armas ang NBI doon sa kabila. Para ho kasi ang datingan ay nagulat ho sila dyan sa Senate, ang Senate Sergeant at Arms doon sa mga armado na nandoon na. So for sure, hindi nakarating sa kanila yung abiso na merong mag-iikot doon sa kabilang building. Alas 9:32 ng umaga ay ng gabi, nagkahalo na ang PROMD at saka TNT. Alas 9:33 ng gabi, ang tabayanan si DSWD Secretary Rex Gatchalian itinanghal daw po bilang top performing cabinet member batay po sa isang survey. Ang tabayanan din update sa magiging impeachment proceedings na magsisimula sa Lunes. Ang ating TNT Global News, 5 Italian patay sa scuba diving accident sa Maldives. Sa TNT Sports, De La Salle na mayagpag sa pinakaunang golf tournament ng UAAP. Sa TNT Showbiz, Andy Eigenman nagsalita na ipinagtanggol daw po ang mga lokal ng Siargao. Ang mga detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng TNT Tomorrow's News Tonight Pilipinas, ang oras alas 9:33. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at Tomorrow's News Tonight.
Nagbabalik ang ating balitaan dito po sa Tomorrow's News Tonight. Sa pangalan pa rin nila kay Racy Bayan, kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, Kisas Habson. Sa oras na alas 9:40 ng gabi, at sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, wala umanong nakikitang dahilan ang Department of Justice para patawan ng suspensyon si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Ito po ay makaraang umapila si Senate President Alan Peter Cayetano sa Ombudsman na patawan din ng preventive suspension. Si Matibag, gaya ng ginawa nito kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, na tatagal ng 6 na buwan. Yan ay dahil sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Sa isang press conference, ipinaliwanag ni Vida na bukod sa walang sapat na batayan para suspendihin si Matibag, wala rin umano siyang otoridad para gawin ito sa NBI chief. Matatanda ang umapila si Cayetano na suspendihin din si Matibag dahil sa may mga pananagutan umano ito sa nangyaring barilan sa Senado noong May 13 kumpara kay Aplaska. Dapat lamang na ipakita sa publiko ang CCTV footage sa lugar kung saan nagkaroon ng putukan noong Miyerkules ng gabi sa ikalawang palapag ng Senado. Ito po ang paniniwala naman ni Senador Jinggoy Estrada na inakusahan ng ipinatatago ang CCTV footage. Ayon kay Estrada, walang problema sa kanya na ilabas sa publiko ang CCTV footage upang makita ng publiko. Hihimukin niya umano ang bagong liderato ng Senado na pinangungunahan ni Senador o Senate President Alan Peter Cayetano na ilabas sa publiko ang CCTV footage noong gabi ng Miyerkules. Una rito ay inakusahan si Estrada na pinatatago ang CCTV footage ng umano'y barilan. Bagamat sa kanyang paliwanag, ang narinig po na boses ni Senador Jinggoy na nagsabing asan ang CCTV, itago nyo, itago for safekeeping dahil magagamit na daw po itong ebidensya sa mga investigasyon. Balitang impeachment naman tayo. Tiniyak naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na magiging impartial ang impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senate President, kung walang magkukwestiyon sa impeachment rules, ay magko-convene na sila bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Pagbibigay din ni Cayetano, hindi sila magko-convict at hindi mag-aakwit dahil lamang sa politika. Anya, impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon at ito ang kanilang gagawin. Sama sa order of business sa Monday, and kung walang magque-question ng rules at sa aming caucus nag-agree walang magque-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika, hindi rin po kami mag-aakwit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin. Samantala, lumahok na din ang Pastoral Council for Responsible Voting sa panawagan sa Senado na agad na mag-convene bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Hinamon din ng PPCRV ang mga senador na gawing patas, impartial at transparent ang paglilitis batay sa ebidensya at batas. Nagbabala ang grupo, sakaling hindi makamit ang naturang pamantayan, tiyak na maapektuhan ang kredibilidad ng institusyon at kahit maging ang ekonomiya ng bansa. Binanggit ng grupo na dahil na i-transmit na ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, ang susunod na yugto ng constitutional process ay nasa bakura na ng mataas na kapulungan. Bukod sa PPCRV, nagpahayag na din ang kaparehong saloobin ng Makati Business Club, Management Association of the Philippines at ilan pang samahan.
Wala umanong basehan at walang sustansya, sinasabi ni Vice President Sara Duterte tungkol sa charter change. Yan ang reaksyon ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na inuuna lang ng administrasyon ang pagpapakulong sa mga may kaso sa International Criminal Court gaya ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa bago isunod ang Chacha. Ayon sa Vice Presidente, kapag pinag-usapan ang Chacha, ibig sabihin ay hindi na bababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mariin naman itong pinabulaanan ni Castro. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro ay nakakahiyang magkomento sa mga walang basihan at walang sustansyang pahayag ng pangalawang Pangulo. Binigyan din pa nito na ang kailangan ng bansa ngayon ay ang public servant na nakatuon sa pagseserbisyo sa mga mamamayan at hindi ang paggawa ng intriga at pagpapakalat ng fake news. Itinanghal naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian bilang top-performing cabinet member. Ito po'y batay sa pinakabagong Boses ng Bayan nationwide survey ng RPMD Foundation na ginawa noong April 1 hanggang April 8 para sa 5,000 respondent. Sa Gatchalian ay nakakuha po ng pinakamataas na 87% na index of governance, kalakip ng 85% na trust at 89% na approval rating. Pangalawa naman sa kanya si Education Secretary Sani Angara na may 85%. Pangatlo si DILG Secretary John Vic Remulla, 82%. Pang-apat si Secretary Vince Dizon ng DPWH, 80%. At ang panglima is Executive Secretary Ralph Recto na may 78%. Kasama din sa top-performing official si na dating DTI Secretary Cristina Roque kasama din po sa top-performing official si DTI. DTI Secretary Cristina Roque, hindi dati. At si Secretary Gibo Teodoro ng DND. Pang-walo naman si Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Pang-siyam si PCO Chief Secretary Dave Gomez. At pang-sampu si DMWD Secretary Hans Kakdak. Ayon kay Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD, binigyan ng pagkilala ang pagiging aktibo at epektibo ng top-performing cabinet members sa pangunguna ni Secretary Gatchalian. Samantala, ito muna tayo. Good news. Matatanggap daw po ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno ang kanilang mga mid-year bonus. Simula po ngayong araw na ito ng Biyernes, May 15. Sa anunsyo po ng Department of Budget and Management, tinatayang 73.45 billion pesos ang inilaan para sa fiscal year 2026 mid-year bonus na mapakikinabangan ng mahigit na 1.9 milyon na qualified government officials. Ayon sa DBM, bahagi ito ng pagkilala ng administrasyon sa kanilang sakripisyo at serbisyo sa ilalim ng DBM Budget Circular number 2017-2. Katumbas po ng isang buwang basic pay ang matatanggap po ng mga kwalipikadong empleyado. Alam nyo na, sa mga nagtatago ng kanilang mga natatanggap na extra bukod dun sa sahod. Ay, ngayon na, Mrs. Alam nyo na ho, kasama po pala dyan ang mga military at uniformed personnel. Alas 9:49 na po ng gabi, sinailalim na sa quarantine sa Amsterdam, Netherlands ang 21 wala sa 38 Pilipinong tripulante ng barkong MV Hondius dahil sa posibleng banta ng hantavirus exposure on board. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kasalukuyan pong binabantayan ang kalagayan ng mga seafarers ng opisyal ng Philippine Embassy, labor officers at mga Dutch health authorities doon. Inaasahan naman na dadaong sa Rotterdam at isa sa ilalim din sa quarantine ng 17
na natitirang tripulanteng Pilipino sa darating na Lunes, May 18. Tiniyak naman ng kalihim na negatibo sa hantavirus ang lahat ng 38 tripulante. Bagamat na sinabi po na magtatagal ng 6 na linggo ang quarantine, hindi pa matukoy ng DMW kung kailan sila eksaktong maiuuwi sa Pilipinas. Ang tagal pala ng quarantine ng hantavirus, ano? Kung sa COVID-19 noon ay nasa 2 linggo lamang, ngayon ay dun sa hantavirus, 6 na linggo ang quarantine. So, 1 buwan at kalahati. Sa bagay ho, ang sabi ho kasi ng mga otoridad ay at ng mga eksperto tungkol dito, ang hantavirus ay hindi agad na lumalabas. Usually daw ho ay nasa 15 days, 15 to 20 days ang incubation bago po ito lumabas o mag-manifest sa isang nahawahan po na pasyente. Alas 9:51. Sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga balita, ito hindi po nagkamali ang isang mananaya ng isa palaran sa loto. Ang natitira niyang 50 pesos sa kanyang bulsa. Yan po'y matapos na madali ng naturang Lotto Better ang mahigit na 35 million peso jackpot prize sa 642 draw. Ayon po sa PCSO, natubong Negros daw ho ang solo lucky winner na isang solo parent. Sabi ng instant millionaire, 50 pesos na lamang ang laman ng kanyang bulsa nang maisipan niyang tumaya ng loto. Ang lucky pick po ang ginawa niya at ang pagtaya po para masungkit ang winning numbers ay 22, 34, 42, 19, 3 at 25. Congratulations do sa maswerteng nanalo na 50 pesos lamang ang pera sa bulsa, pero sa halip na ipambili ng kung ano man, loto ang binili at hindi naman ho siya nagkamali sa kanyang instinct. Samantala, oras po natin sa buong Pilipinas, alas 9:53. Dako po tayo sa ating TNT Top News Trending Worldwide. Mga Italian patay sa scuba diving accident sa Maldives. Ibalita mo yan, Wina Pearl Hesoro. Nasawi ang 5 Italian nationals matapos ang isang scuba diving accident sa Maldives ayon sa Foreign Ministry ng Italy. Ayon sa ulat, nangyaring insidente sa Vaavo Atoll kung saan sumisid ang grupo upang tuklasin ang mga underwater caves sa lalim na tinatayang 50 meters o 165 feet. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pagkakakilanlan ng mga biktima at eksaktong sanhi ng aksidente. Patuloy pang investigasyon sa insidente habang nakikipag-ugnayan na ang Italian Embassy sa Sri Lanka sa mga pamilya ng mga biktima para sa tulong konsular. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sports and Games. Sa atin namang sports, ang De La Salle University na mayagpag daw po sa pinakaunang golf tournament ng UAAP. Ibalita mo yan, Kyle Bulyas. Nasweep ng De La Salle University ang lahat ng 4 na titulo sa kauna-unahang golf tournament ng UAAP. Nasungkit ng Green Archers ang men's at women's individual titles, pati na ang men's at women's team championship sa inaugural competition ngayong season 88. Pinangunahan ni Perry Bucay ang men's division matapos ang 7 stroke na panalo at kabuo ang score na 293. Sa women's division naman, nagkampiyon si Julia Lua matapos manaiglaban sa kapwa lady archer na si Alexa Dacanay. Ayon kay Bucay, mas espesyal ang tagumpay dahil ito ang kauna-unahang UAAP golf title ng kanilang koponan. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa atin namang showbiz, Andy Eigenman nagsalita na daw po at ipinagtanggol ang mga lokal ng Siargao. Ito ay may kinalaman dun sa nangyaring pag-atake noong 2 dayuhang Israeli
doon sa isang tindahan dyan sa Siargao. Ibalita mo yan, Don Carlos. Hindi na pinalagpas at nagsalita na ang aktres na si Andy Eigenman na umano'y insidente ng disrespect at environment abuse sa Siargao. Ito matapos ang ulat ng pananakit mula sa Israeli national sa isang pro-Palestine cafe sa isla. Nanawagan ng aktres na protektahan ng mga lokal na nasa Siargao mula sa anumang abuso. Gayon din ang panawagan ni celebrity chef JP Anglo na nakipagpulong sa lokal na pamahalaan sa isla kaugnay ng insidente. Saad ni Chef JP, respetuhin ng bansa at kung anya hindi kayang gawin ay dapat lisanin na lamang ang Pilipinas. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Tomorrow's News Tonight. Ako po ang inyong nakasama, Kisas Habson, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 4 na minuto bago mag 10:00 ng gabi. Susunod na ang Showbiz Talk and Earn kasama si Tita Morley at Tita Gorgie. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.